الحمد لله الأول والآخر الباطن والظاهر هو الولي الكريم المعطي القادر جعل البركة في كل رمضان في الأوائل والأواسط والأواخر واختص بمزيد الفضل العشر الأواخر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من وحده فاز في يوم تبلى فيه السرائر وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي العبد الشاكر صلى الله عليه وسلم عدد كل ساكن ومتحرك وسائر ورضي الله عن آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من الأوائل والأواخر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tayo ay nagpupuri kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang kauna-unahan at siya ang kahuli-hulihan. Siya ang ating wali, ang ating taga-suporta, ang siyang generous, ang nagbibigay sa atin at ang makapangyarihan. Ginawa niya, nilagyan niya ng barakah ang buong Ramadan. Ang una nito, ang kalagitnaan nito at ang katapusan nito. At kanyang ginawang bukod tangi na dinagdagan ng fadl o kainaman ang huling 10 gabi ng Ramadan. At ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pagtatambal sa Kanya. Sino man ang kilalanin ang Kanyang kaisahan at gumawa ng naaayon sa kaisahan na ito, katotohanan na siya ay magtatagumpay sa araw na kung saan ay isisiwalat lahat ng mga sikreto. At ako ay sumasaksi na ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo at kanyang alipin. Ang ating topic sa araw na ito inshallah ay patungkol sa huling 10 araw ng Ramadan. Bilang paalaala sa mga taong mga nakalimot at bilang pagbibigay palalo ng paalaala na pahalagan ito ng mga taong nagpahalaga na nung una pa. Mga minamahal kong kapatid at mga magulangin ko sa pananampalatayang Islam, mga tao na nagmamahal sa buwan ng Ramadan. Katotohanan na kung ang karamihan sa mga araw ng Ramadan ay lumipas na, katotohanan na ang natitira pa rito ay siya pang mas mainam. Katulad ng sinabi ni Sheikh Ar-Ruhaili, pangalagaan nawa siya ni Allah, in kana aktharu shahri Ramadan qad walla wa dhahab fa innal baqi lana minhu aghla min adh-dhahab. Kung ang lumipas man nito ay marami na, kung ang lumipas man ng Ramadan ay marami na, katotohanan na ang natitira rito ay mas mahigit pa ang presyo kaysa sa ginto. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, katotohanan na ang kalagayan natin sa mundong ito ay talagang kakaiba, kamangha-mangha, nakakapagtaka kumbaga. May nakikita tayo na mga patunay, mga katibayan sa ating harapan na nagpapatunay na ang mundong ito ay walang katumbas na halaga. At ito sa atin ay laging palipas ng palipas. Lumilipas ito sa atin araw-araw. Bagkus ay nakikita natin ng may kasiguraduhan na ito ay lumilipas sa atin ng napakabilis lamang. Na parang ulap, napakabilis ng paglipas sa atin. Ngunit magkaganon pa man, nakakapagtaka na mayroong humahawak sa mundong ito ng sobrang paghawak, ng napakahigpit na paghawak. Bagkus ay mayroon pang mga tao na kung saan kanilang sinusuway si Allah subhanahu wa ta'ala. Magkagayon na siya ang lumikha sa kanila, siya ang nagbibigay ng ni'ma o ng biyaya sa kanila. Wala siyang ni'ma, wala siyang biyaya na natatanggap sa kanyang buong araw, sa kanyang buong buhay, maliban na lamang na ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos nun, ay kanya siyang sasawayin para lamang sa mundong ito na hindi naman mananatili.
na hindi naman natin madadala sa kabilang buhay maliban na lamang kung ano ang ating itaninim dito na kabutihan. At may mga tao pa na ipinagpapalit nila ang buhay nila sa kabilang buhay para lamang sa kakaunting kaligayahan, kakaunting sarap dito sa mundong ito. At sila ay magsisisi na lamang sa pagkakataon na hindi na nila mapapakinabangan ang kanilang pagsisisi. Sa panahon na matutong hayanan ng kanilang mga mata ang mga malaika na sinusundo na ang kanilang mga kaluluwa. At katotohanan na kabilang din sa mga malilinaw na katibayan na mabilis. Mabilis lamang ang ating buhay dito sa mundong ito. At ang mga tao na humawak dito sa mundong ito ay katotohanan na nalugi ng napakalaking pagkalugi ay ang pagdating at pagsapit ng buwan ng Ramadan. Ang buwan ng Ramadan, ito ay yung buwan na kung saan siguro tayong lahat, taon-taon ating hinahangad na ito ay muling dumating pa sa atin, muling bumalik pa sa atin. Siguro wala kahit isa sa atin na hindi naghahangad na sana hindi na ako datna ng Ramadan. Lahat tayo nag-aasam na sana sa susunod na taon, ito ay dumating pa sa atin. Ito ay ating sinasalubong at iniintay ng may pag-aasam. At pagkatapos, ito ay darating sa atin. At pagkatapos, ito ay lilipas ng ganun-ganun na lamang napakabilis. At parang ganun na lamang lumipas ang ating mga taon. Ganun na lang lumipas ang ating mga buhay. Maaari na may darating sa atin at magsasabi, katotohanan na natapos na ang unang 10 araw ng Ramadan. Napakabilis. At ganun din, pag dumating na ang ikalawang 10 araw ng Ramadan, may magsasabi ng ganun na naman. At pag dumating ang pangatlong 10 araw ng Ramadan at ang kahulihan nito, may magsasabi ng ganun na naman. At ang bawat araw na ito ay pabilis ng pabilis na hindi natin namamalayan. Hanggang sa tayo ay umabot na sa ating mga libingan. Kaya naman si Uthman radhiyallahu anhu, kapag siya ay nakatagpo o siya ay nakatayo sa isang libingan, siya ay umiiyak. Siya ay umiiyak hanggang sa mabasa ang kanyang mga balbas. At sinasabi sa kanya, tudkarul jannatu wan nar wala tabki. Wa tabki min hadha? Binabanggit sa iyo ang paraiso at ang impyerno, hindi ka naman umiiyak at iiyak ka sa isang bagay lang na ganyan dahil lang nakakita ka ng libingan. Sinabi ni Uthman radhiyallahu anhu, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, katotohanan niya na sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazilil akhirah, katotohanan na ang libingan ang kauna-unahang baitang ng kabilang buhay. Fa inna jaminhu, at kung siya ay makaligtas mula rito, fa inna ma ba'dahu ay saruminhu, katotohanan na ang pagkatapos ng buhay niya sa libingan ito, ang darating sa kanya ay higit na mas madali. Wa in lam yanjuminhu fama ba'dahu ashaddu minhu, at kung hindi man siya makaligtas dito sa buhay na ito sa libingan, siya ay ang darating pa sa kanya ay higit na mas matindi at higit na mas mahirap. So, mga kapatid at mga magulangin ko sa pananampalatayang Islam, dumating sa atin ang panahon ng Ramadan, ang season ng Ramadan, na kung saan ang gantimpala nito ng pag-aayuno dito ay si Allah mismo ang magbibigay. Hindi niya binanggit. Kumbaga, yung sala, may mga pagkakataon katulad halimbawa ng mga nawafil, ng mga hindi obligadong sala, ang sala sa 2 rak'a bago ang fajar, ito mas mainam pa kaysa sa mundo at kung ano ang naririto. Binabanggit halos lahat kung ano yung mga reward. Pero ang Ramadan, ang pag-ayuno ay hindi binanggit. So dumating sa atin ang panahon niya ito. Kaya ating samantalahin. Kaya naman, nais kong sabihin na ngayong gabi paglubog ng araw, pag-adhan, papasok ang ika-21st, ang ika-21 na
gabi ng Ramadan. Papasok tayo sa huling 10 araw ng Ramadan. At katotohanan na ang ganitong panahon ay dumating na rin dati sa atin. Ito ay dumating na rin sa atin. At meron ditong mga nagsikap at meron din ditong mga nagkulang. Yung mga nagsikap sa panahon na ito, sila ay nagsisi. Nagsisi sila, magkagayon sila ay nagsikap. Bakit? Nasa isip nila, bakit hindi ko pa dinagdagan ang aking pagsisikap? At mas lalo naman yung mga taong nagkulang, mas lalo silang nagsisi. Bakit sila nagkulang? Pero magkaganon pa man, katulad nga ng sinabi ko kanina, itong topic na ito ay upang pagpapaalala sa ating lahat. So yung mga nagsikap, tuluyan pa nila lalo ang kanilang pagsisikap. At yung mga tao na kung saan sila ay nagkulang, may pagkakataon pa silang bumawi. Kagaya ng binanggit ko kanina, ang natitira dito ay higit na mas mainam kaysa sa nauna. Sapagkat narito ang Lailatul Qadr. Kailangan natin itong samantalahin. Katotohanan ng mga may tao, nakapiling natin noon sa huling 10 araw, huling 10 gabi ng Ramadan. Magkaganon pa man ngayon, sila ay wala na. Lumisan na. Nasa ilalim na ng lupa. Nasa kanilang mga libingan na. So hindi natin alam, hindi tayo nakakasigurado, baka tayo na ang susunod. So, kinakailangan nating pagbutihin. Hindi natin alam kung bukas, sa makalawa, sa susunod na Ramadan, nandito ba tayo? Hindi natin nalalaman. Kaya naman ang Nabi sallallahu alaihi wasallam na kung siya ang ating qudwa, siya ang ating huwaran, siya ay nagsisikap na makakuha ng napakaraming kabutihan sa huling 10 araw ng Ramadan. At isa sa mga patunay nito ay ang sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha na ang Nabi sallallahu alaihi wasallam kapag pumasok na ang ashar o ang huling 10 araw ng Ramadan, kanyang hinihigpitan ang kanyang mi'zar. Ang mi'zar, yung damit na pang-ibaba. Hinihigpitan niya ang kanyang damit na pang-ibaba. Ano ibig sabihin nito? Iniiwasan niya ang mga babae. Bakit? Upang makagawa ng mas maraming pagsamba. Magkaganon na ginawang kamahal-mahal sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mundong ito, ang pabango at ang mga babae. Magkagayon, kanya itong iniiwasan sa huling 10 araw ng Ramadan bilang pagsisikap na makagawa ng maraming pagsunod, maraming pagsamba. Wa ahya laylahu, at kanyang binubuhay ang kanyang gabi. Siya ay nagsasala ng napakarami sa huling 10 araw ng Ramadan.